Sa loob ng Zhou Clan Inner House, ipinakita ni Zhou Changguan sa kanyang anak ang mga kaong napanalunan, masaya niyang sinabi na, lahat ng yun ay sa kanya na at tunay na napakayaman na niya ngayon. Natuwa naman ang ating bida na nagpasalamat sa kanyang ama. Dagdag pa ni Zhou Changguan, patas na nakuha ang mga kaong yun sa kompetisyon kaya't wala siyang dahilan para lagyan ng patibong ang sariling anak. Ngunit nagreklamo ang ating bida dahil hindi raw tama ang hati ng kanilang kasunduan. Dati napag-usapan nilang pantay o kalahati ang hati ng kita, pero ngayong pagkakataon ay 40% na lamang ang kanyang nakuha. Mariing sinermo na ni Zhou Changguan ang kanyang anak, galit niyang sinabi na hindi ba siya nahihiya sa ginawa niyang pagkuha ng napakaraming tanyag na espada mula sa kanilang sword house, binigyang diin pa niya na napakalaki ng halaga at importansya ng mga espadang yun. Ngunit mabilis na sumagot ang ating bida na ginawa niya yun para lamang sa kompetisyon, kung wala ang mga espada, hindi sana naging ganoon kalakas at mabagsik ang kanyang sword dragon. Pagkatapos nito, bigla na lamang iniabot ni Zhou Changguan ang isang kahon na naglalaman ng soul contract ring, at sinabing yun ang magiging kabayaran. Hindi naman natuwa ang ating bida sa regalo, aniya ay tila mababaw at hindi sapat ang ibinigay. Ngunit agad siyang sinaway ni Zhou Changguan, ipinaliwanag niyang napakahalaga ng singsing na yun, dahil kaya nitong direktang magdagdag ng isang soul contract, at malaking bagay ang magkaroon ng isa pang dragon. Nagbiro pa ang ating bida sa kanyang ama na mas makabubuti kung dagdagan na lang ang bahagi niya. Aniya, pamilya naman sila kaya ang 50% ng ama ay mapupunta rin sa kanya balang araw, kaya't makatwiran lang daw na mas bigyan siya ngayon. Ngunit agad siyang pinutol ni Zhou Changguan at mariing sinabi na ibibigay niya ang mga yon hindi sa anak, kundi sa magiging manugang na babae. Dahil sa narinig, agad na napasigaw at naitulak palayo ang ating bida ng kanyang ama palabas ng silid, sabay hiyaw ng pagkadismaya. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Ginoong Koi kay Fang Nianyan, ikinwento niya kung gaano katindi ang swordsmanship ni Zhu Minglang, na sa oras na bumaba ito, tila nagdidilim ang buong langit at nanginginig sa takot ang lahat ng kalahok sa Nine Army Tomb Mountains. Dagdag pa niya, muntik na raw tumalon ang kanyang puso sa matinding kaba habang nasa pader siya. Hindi rin niya inasahan na ang batang si Zhu ay magiging ganoon na kalakas sa kasalukuyan. Pagkatapos magsalita ni Ginoong Koi, tumugon ang ating bida, mahinahon ngunit mariin niyang sinabi na siya ay lumaki na. Dati ay tinatawag siya nito ng direkta sa kanyang pangalan at wala siyang tutol, ngunit ngayon ay bakit muling tinatawag siyang bata. Nang makita ni Fang Nianyan ang pagbabalik ng ating bida na, agad siyang natuwa at buong siglang niya makap dito mula sa likuran, masaya niyang sinabi na sa wakas ay bumalik na ito. At inaakala niyang nakihati na ito sa kayamanan kasama ang kanyang ama kaya't magiging masagana na sila at makabibili ng pagkain para sa kanilang mga dragon. Subalit, medyo nahirapan si Zhu Minglang at pabirong nagpumiglas, mariin niyang sinabi na hindi nararapat na sila ay magkalapit ng ganoon at pinakiusapan si Fang Nianyan na bumaba. Nagliwanag naman ang mukha ni Fang Nianyan na parabang kumikislap ang mga mata dahil sa tuwa, hindi lamang sa pera siya nasisiyahan, kundi lalo na sa presensya ng ating bida. Masiglang sinabi ni Fang Nianyan na sobrang gwapo ng ating bida at dahil doon ay hindi niya mapigilan ang sobrang pagkakilig at pananabik. Sinabi ng ating bida kay Fang Nianyan na hindi ba't nakakahiya na sobrang natutuwa siya dahil lamang sa pera, ipinaliwanag pa niya na ang kanyang kinikitang yaman ay mula sa tamang paraan, sa pagkapanalo sa mga kompetisyon, at hindi sa anumang bawal o ilegal na gawain, kaya't mali na tawagin itong maruming pera. Nagsalita si Ginoong Koi, namangha siya sa kapangyarihan ng bagong gising na gilas sa espada ni Zhu Minglang at hiniling na ipakita ito sa kanya. Ngunit maingat na ipinaliwanag ng ating bida na ang paggising ng mga sinaunang ukit ng espada ay nakadepende sa tamang sitwasyon, kapaligiran, at laban, kailangang maunawaan muna ang kasaysayan ng mga ito bago tuluyang buksan. Dagdag pa niya, ang tanging nagising na ukit ng dugo ay tila mahina pa. Kaya't iniisip niya na kailangang pakainin ng kanyang sword dragon ng mas maraming espada upang makapag-ipon ng lakas na kailangan para sa ganap na paggising ng kanyang kapangyarihan sa espada. Namangha si Fang Nianyan at napabulalas na inakala niyang napakalakas ng ipinakitang kapangyarihan ni Zhu Minglang, ngunit laking gulat niya nang malaman na isang beses lang pala ito maaaring magamit. Kalma namang ipinaliwanag ni Zhu Minglang na pansamantala lang itong natulog, katulad ng kanyang katawan. Nakararamdam din ng matinding pagod ang ukit ng dugo matapos ang paggising ng kapangyarihan ng espada, kaya't kailangan nilang pareho na magpahinga muna. Ngunit hindi nagpigil si Fang Nianyan at tinukso si Zhu Minglang, aniya, tila mahina ang katawan nito at dapat pang mag-ensayo ng husto,
sapagkat si Ate Nan ay buo pa rin ng sigla at lakas kahit tapos na ang paligsahan. Sa huli, nagtanong si Zhu Minglang kung naihanda na ba ni Fang Nianyan ang pagkain ng kanyang mga dragon. Dahil dito, mabilis naman umalis si Fang Nianyan upang maghanda ng pagkain ng mga dragon, at pabiro din itong nagreklamo na masyadong araw madaldal ang ating bida. Muling nagpaalala si Ginoong Koi kay Zhu Minglang na kailangan niyang alagaan ng maayos ang White Ice Morning Dragon, dapat niyang tipunin ang mga bagay na makapagpapalakas dito, at bago pa man ito mag-evolve, kailangang maabot muna nito ang rurok ng antas ng Dragon Lord. Ipinaliwanag pa ni Ginoong Koi na sa tamang proseso, si Bai Qi ay maaaring umabot sa antas ng Medium Monarch kapag nakumpleto ang kanyang pagbabago, ang tanging problema lamang ay mangangailangan nito ng napakaraming pera. Agad namang nagtanong si Zhu Minglang kung anong mga bagay ang dapat niyang kolektahin, at sinabi niyang ipapagawa niya yun kay Fang Nianyan dahil hindi naman sila kapos sa salapi. Ngunit tila naguluhan si Ginoong Koi, at pabirong napabulalas kung anong mga strengthening items ba ang tinutukoy ni Zhu Minglang. Nadismaya ang ating bida at si Fang Nianyan nang mapagtanto nila na nakalimutan agad ni Zhu Minglang ang kanilang napag-usapan, ipinaalala ni Fang Nianyan na kailangan ni Bai Qi ng mga gamit upang mas tumibay at tuluyang makumpleto ang kanyang pagbabago. Naalala naman ni Ginoong Koi at iminungkahi na dalhin si Bai Qi sa Dragon Cloud Kingdom upang doon sanayin, dahil maraming bagay na makakatulong sa paglakas nito. Ngunit nag-alinlangan si Zhu Minglang sapagkat ang mga pwesto roon ay halos nakalaan para lamang sa mga miyembro ng maharlikang pamilya. Kaya't iginiit ni Ginoong Koi na dapat silang humanap ng paraan, mungkahi pa ni Fang Nianyan na pumunta sila sa pamilihan at baka makakita ng mga gamit na makapagpapalakas kay Bai Qi. Habang nag-iisip, naisip ni Zhu Minglang na kailangan niyang lapitan si Qin Yang at humingi ng tulong upang makahanap ng paraan para makakuha ng kota papunta sa Dragon Cloud Kingdom. Makalipas ang ilang sandali, habang nag-e-ensayo si Qin Yang, makikita rin si Qin Yang sa Zuklan Training Center, pawis na pawis siya habang paulit-ulit na gumagawa ng mahihirap na ehersisyo, halos mawala na siya ng lakas pero hindi siya tumigil hanggat hindi niya natapos ang 1,000 ulit. Matapos maabot ang ika-1,000, mahigpit niyang sinabi sa sarili na kailangan niyang magsanay ng mas mabuti, hindi siya dapat maging pabigat kay Young Master, kaya determinado siyang palakasin pa ang sarili. Kasabay nito, bigla na lamang pumasok ang ating bida sa silid ni Qin Yang nang hindi kumakatok. Laking gulat niya nang makita si Qin Yang na pawis at nakaluhod matapos ang matinding pagsasanay. Nahihiya siyang ngumiti at agad na nag-sorry dahil nakalimutan niyang kumatok. Kasabay nun, dali-dali naman lumabas ang ating bida sa silid ni Qin Yang. Lumabas naman si Qin Yang at kaagad niyang sinabi na bilang Young Master, hindi na niya kailangang kumatok. Sinabi naman ng ating bida kay Qin Yang na narinig niya nga raw na galing ito sa labas kasama ang kanyang ama at kakabalik lang, kaya't sinadya niya itong puntahan. Ipinaliwanag pa ng bida na narinig niyang galing ito sa labas kasama ang kanyang ama at kakabalik lang, kaya't sinadya niya itong puntahan. Sinabi naman ni Qin Yang sa ating bida at ipinaalala na ipinatawag siya ng kanyang ama upang sumama sa Royal Court kinabukasan. Ipinaliwanag ni Qin Yang na ito ay kaugnay ng pagkakapatay ng ating bida sa isang kasapi ng maharlikang pamilya, ngunit tiniyak din niya na huwag mag-alala dahil naayos na ito ng kanilang guro. Nang marinig ito, tinanong ng ating bida kung bakit siya hinanap, sagot ni Qin Yang, nais niyang pumunta sa Dragon Cloud Kingdom at kailangan ng kota mula sa maharlikang pamilya, hiningi niya na makakuha ng 2 upang makasama rin si Lady Nan. Sinabi ni Qin Yang na walang problema dahil may ilang kasapi ng maharlikang pamilya na nais bumili ng kanilang mga covenant, kaya maaari silang makipagpalitan gamit ang mga walang silbi nilang covenant. Nagpasalamat ang ating bida at ngumiti si Qin Yang, sabay sabing huwag siyang mag-alala. Kinaumagahan, sa Royal Palace, masayang inanunsyo ng emperador na isang magandang araw ang kanilang pagtitipon at nagbigay siya ng pagbati at tagay. Ngunit biglang dumating ang isang opisyal na nagmamadali at sumisigaw. Tinawag ang emperador at nagsabing may masamang balita. Ipinakilala naman ni Zhu Changguan ang lalaki sa kanyang anak bilang chaplain ng Rui Kingdom. Tinanong naman ng emperador kay chaplain kung bakit ganoon ang kanyang itsura. Lumuhad si chaplain at nagsabi ng buong pagmamakaawa na sana ay kunin nila si Lianzi, ang pinuno ng Lichuan Continent, upang maging kakampi. Nagulat ang emperador at agad na nag-utos na magsabi ng totoo kung ano ang nangyari. Dito umamin si chaplain na sila ay inutusan na sakupin ang Lichuan Continent at sinubukan nilang sugatan si Lianzi sa pamamagitan ng mga biglaang pag-atake. Napaisip naman dito ang ating bida kung napinsala bang araw ang kanyang minamahal.
Ipinaliwanag ng chaplain kay Emperador na si Lianzi ay tuso at ginamit ang kanyang mga tauhan upang sunugin ang kanilang imbakan, pagkatapos ay winasak din ito ang bangin upang hindi makapasok ang kanilang mga dagdag na puwersa. Mas lalo pang nakakatakot dahil sa loob lamang ng ilang araw ay naka-recover si Lianzi, pinamunuan ang kanyang hukbo, at tuluyang nasakop ang Rui Kingdom. Dahil dito, taimtim na nakiusap ang chaplain sa emperador na kunin si Lianzi upang hindi magpatuloy at mapahamak ang mga mamamayan. Sinabi naman ni Zhu Changguan sa kanyang anak na hindi niya inakalang napakalakas pala ng kanyang manugang, at natuwa siya roon. Sinabi ng ating bida, sa una raw ay napagkasunduan lamang nila na si Lianzi ang magtatanggol habang sila ang kukuha ng pamamahala sa Lichuan Continent, ngunit sa halip ay tuluyang nasakop ni Lianzi ang Rui Kingdom. Gayunpaman, ipinunto ng ating bida na ang pinakamahalaga ay ligtas si Yanzi, at malaking bagay na iyon para sa kanila. Kasabay nito, galit na sinabi ng isang mandirigma mula sa Dragon Tiger Sect na katawa-tawa ang ideya ng pagre-recruit kay Lianzi dahil isa lang daw itong batang babae. Ayon sa kanya, madali lang daw niyang wasakin ang buong Lichuan Continent. Ngunit agad siyang sinagot ni Zhu Changguan, ipinahayag niya na ang Lichuan Continent ay nasa ilalim na ng Zhou Clan at kung nais daw ng Dragon Tiger Sect na makialam, malinaw na gusto nilang makipagsagupaan sa kanila. Bilang tugon, banta pa niya na ipapadala niya ang Yaoshan Sword Sect upang harapin ang kanilang sekta. Nagsalita naman dito ang reyna ng Jiting Dynasty at mariing sinabi na ang Lichuan ay hindi na isang walang nagmamay-aring lupain, kaya't lahat ng paksayon ay dapat tumigil sa pakikialam. Kasunod nito, iniutos ng emperador na gumawa ng kautusan ng pagre-recruit, inatasan niya ang Zhou Clan na makipag-usap kay Lianzi at imbitahan siya sa palasyo. Idineklara rin niya na si Lianzi ang magiging reyna ng Lichuan Continent. Galit na tinanong ng emperador kung totoo bang muli na namang nilapastangan ni Zhu Minglang ang maharlikang pamilya at ngayon ay nakapatay pa ng isa sa kanila. Ipinaalala niya ang nakaraan kung saan tinaga ni Zhu Minglang ang kamay at paa ni Zhao Yish, dahilan upang ipatapon siya sa loob ng 3 taon, ngunit ngayon, ayon sa kanya, mas lumala pa ang ginawa ni Zhu Minglang sapagkat pumatay na siya mismo ng kasapi ng pamilya Maharlika. Galit na galit siyang sumigaw, paano raw nagawa iyon ni Zhu Minglang? Magalang na ipinaliwanag ng ating bida sa emperador na nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan, sina Zhao Wu at Zhao Chen ang unang palihim na umatake sa kanya, at maraming mamamayan sa kabisera ang nakasaksi nito, lumaban lamang siya upang ipagtanggol ang sarili, ngunit dahil mahina ang kalaban, nauwi sa kanilang pagkamatay. Sumang-ayon ang reyna at nagsabi na totoo ang sinabi ng ating bida, may kasalanan siya, ngunit ang parusang kamatayan ay labis. Iminungkahi niyang ipatapo na lamang si Zhu Minglang ng ilang taon upang maipakita ang kabutihan at katarungan ng emperador. Tinanggap ng emperador ang mungkahi, pinayagan niyang manatili muna si Zhu Minglang upang ipagdiwang ang bagong taon sa kabisera, ngunit pagkatapos nito ay kailangan niyang lisanin agad ang lugar. Sa huli, buong galang na tinanggap ni Zhu Minglang ang ipinataw na parusa. Sa kabila ng lahat ng nangyari, may isang hangal na nagsalita, mariin niyang sinabi na huwag magmalaki ang ating bida, dahil hindi niya palalagpasin ng sinuman mula sa angka ng Zhu. Makalipas ang ilang sandali sa bahay ng ating bida, sinabi ni Qin Yang kay Zhu Minglang na may isang babae mula sa pamilyang Maharlika na nais makipagpalitan ng kanilang mga titulo, ngunit ang kondisyon, gusto raw nitong makipagkita ng personal at pag-usapan ang mga kinakailangang kondisyon. Nang tanungin ni Zhu Minglang kung saan at kailan gaganapin ang pagpupulong, sinabi ni Qin Yang na magaganap ito ngayong gabi sa isang Chinese restaurant. Kinagabihan, nagtungo si Zhu Minglang sa itinakdang lugar ng kanilang pagkikita, doon ay sinalubong siya ng isang babae na nakilala bilang si Zhao Meier. Habang magkaharap silang dalawa, nag-isip si Zhu Minglang kung nakita na ba niya ito noon, kaya't mabilis niyang sinang-ayunan ng tanungin siya ng babae upang hindi mapahiya. Masayang sinabi ni Zhao Meier na sa wakas ay muli silang nagtagpo, ipinakilala niya ang sarili at ibinahagi na noong siya'y bata pa. Madalas siyang pumunta sa Zhou Clan. Ipinaalala rin niya na noong nakaraan, palagi siyang inaasar at tinutokso ni Zhu Minglang. Kasabay nito, bigla namang hinawakan ni Zhao Meier ang ating bida at mapang-akit na nagtanong kung naaalala pa ba niya kung paano siya noon inaapi. Sa isip ni Zhu Minglang, ramdam niya na isa itong patibong at hindi niya alam kung ano ang dapat na isagot, kaya't agad niyang sinubukang ibain ang usapan. Medyo naiilang, mariin niyang pinaalala kay Zhao Meier na hindi nararapat ang ganoong kilos, at binigyang diin na hindi dapat nagkakadikit ang lalaki at babae ng walang dahilan. Pinakiusapan niya si Zhao Meier na magpakatino at igalang ang kanilang hangganan.
Nagpanggap na nasasaktan si Zhao Meier at sinabing winasak ni Zuming Lang ang kanyang puso, dahil hindi raw yun ang mga salitang sinabi ng bida noong nakaraan nang talunin siya nito. Agad namang nainis ang ating bida at mariing itinanggi ang paratang, sinabi niyang puro kalokohan lamang ang pinagsasasabi ng babae, at mas mabuti pang lumipat na sila sa tunay na pakay ng kanilang pag-uusap, ang mahalagang mga kasulatan. Naging seryoso na si Zhao Meier, kaya hiningi niya ang titulo ng Cloud City at 3 karapatan sa minahan ng ginto. Ngunit tumanggi ang ating bida at nilimitahan ito sa 1 minahan ng ginto at 2 minahan ng pilak lamang. Sumang-ayon naman ang babae, ngunit may idinagdag siyang isa pang kondisyon. Nang tanungin ng bida kung ano yon, ngumiti lamang siya at tinawag ang kanyang mga kapatid na lumabas. Nanlaki naman ang mga mata ng ating bida at napatanong kung ano nga raw ang ibig sabihin ni Zhao Meier. Kasabay nito, lumitaw naman ang 4 na magagandang babae sa harapan ng ating bida. Namangha ang mga babae dahil kaharap na nga raw nila ang kanilang idolo, at gagawin nga raw nila ang lahat mapasaya lamang ito ngayon gabi. Ipinaliwanag ni Zhao Meier na ang labanan sa Nine Mountain Military Tomb ay tanyag na sa kabisera, dahil dito, itinuring ang ating bida bilang isang alamat na bayani. Ngunit may isa pa siyang dahilan, nais ng kanyang mga kapatid na makibahagi sa swerte ng ating bida. Nagulat at nainis ang ating bida, hindi makapaniwala sa sinabi niya, at mariing tinanong kung swerte lang ba talaga ang nakikita nila sa kanya. Kasabay nito, isa sa mga babae ay masayang yamakap kay Zuming Lang, tinawag pa siyang Zhu the Legend. Sabik niyang sinabi na ngayon lang niya personal na nakilala ang alamat na mandirigma at agad humiling ng titulo ng Earth City mula sa kanya. Nagulat at nainis ang ating bida, pakiramdam niya'y pinipilit siyang gumawa ng mga kasunduan na mahirap tanggihan. Sunod-sunod na lumapit ang iba pang mga babae, puno ng paghanga at kasigasigan, hiniling din nila na huwag silang kalimutan at payagan silang makibahagi sa kanyang tinaguriang swerte. Pagkatapos nito, nagsimula na silang naghubad at pumunta na sila sa kama upang mabengbang na nila ang ating bida patungo sa langit. Dahil dito, buong lakas na sumigaw ang ating bida ng tulong. Makalipas ang ilang sandali, binugbog ng ating bida ang 4 na babae. Habang puno ng kiss mark ang pagmumukha ng ating bida, nanindigan si Zuming Lang, sa kabila ng tukso sa harap niya. Mariin niyang sinabi na siya ay isang matuwid na tao at kailanman ay hindi niya pagtataksilan ang kanyang asawa. Kinaumagahan, nagtungo sila sa pasukan ng Cloud Dragon Kingdom, ipinaliwanag ng kawal sa ating bida ang mga dragon na naroon ay hindi naman kaaway ng tao, subalit hindi dapat sila galitin o bastusin dahil marangal ang mga ito. Kung sakaling may hindi inaasahang mangyari, wala ni isa ang makatutulong sa inyo, gayunpaman, kung sino man ang may kakayahang makahuli ng dragon sa loob, iyon ay maituturing na sa kanya. Dagdag din niya sa mga papasok sa Cloud Dragon Kingdom na anumang yaman na matagpuan nila sa loob ay sa kanila na, kung makukuha nila ito. Binigyan sila ng Light Jade, isang hiyas na nagbibigay ng sigla at lakas, paalala na sa loob ng Cloud Dragon Kingdom, mabilis mauubos ang sigla ng tao, kaya kailangang agad lumabas kung ang Light Jade ay kumupas at mawala ng enerhiya. Kung hindi sila lalabas sa oras, malalamon sila ng Cloud Ice, kahit gaano pa kataas ang kanilang cultivation, at magiging bahagi na lamang ng yelo at nyebeng na ipon sa loob ng Cloud Dragon Kingdom. Nagpasalamat si Zuming Lang matapos matanggap ang babala at ang Light Jade. Pagpasok ni na Zuming Lang at Nanling siya sa loob ng Cloud Dragon Kingdom, namangha sila sa tanawin, mga ulap na tila naging lupa, malinaw na mga talon na bumabagsak mula sa kalangitan, at mga ibong malayang lumilipad. Sinabi ng ating bida kay Nanling siya na kung ang Ancestral Dragon City State ay magkakaroon din ng isang makasaysayang puok na tulad ng Cloud Dragon Kingdom, tiyak na higit itong uunlad at sasagana. Nagkwento si Nanling siya na noong bata pa siya, naaalala niyang madalas banggitin ng kanyang lola ang tungkol sa historical remnant, posible raw na may alam ang kanyang lola tungkol dito at maaari nila itong itanong kapag nagkita sila. Ngunit biglang idinugtong ni Nanling siya na malamig ang paligid, kaya't agad siyang lumapit kay Zuming Lang, yamakap, at malambing na sinabi na siya ay painitin nito. Nagulat ang ating bida sa biglaang lambing ni Nanling siya, kaya't hindi niya naiwasan kabahan at mamula. Kasabay nito, malambing na tinanong ni Nanling siya kung maganda ba siyang tingnan. Namula at napatitig ang ating bida, halatang hindi alam ang isasagot. Kasunod nito, bigla naman tumawag si Bai Qi matapos makakita ng isang kakaibang bagay. Nagulat si Zuming Lang at agad na inalis ang sarili mula sa yakap ni Nanling siya, dahilan para medyo mainis ito.
Dahil dito, tinawanan naman ni Nanling siya ang ating bida dahil masyadong araw itong duwag.